I saved you from... Natatawang pinutol ni Travis ang gustong sabihin ni Norman. Hindi yan ang tinutukoy ko. Yeah, you saved her from a rapist. And he was in jail for years because he accidentally killed his friend. But that is not the tea, Norman. What? Ikaw yun? Bumalik sa alaala niyang nangyari noon. Siya natangang nagmumukmok sa isang bar. Pero dahil sa labis na kalasingan ay hindi niya na masyadong maiklaro ang nakikita niya. Ngunit ng gabing yun ay nakarinig siya ng putok ng barel, sigawan at komosyon. Ilang minuto pa ay tunog na ng ambulansya. Paggising niya ay sinalubong siya ng dismayadong pamilya niya. You saved me? I did. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Ayokong isipin mong ginagamit ko yun para mapalapit ka sa akin. Ayokong maging dahilan yun para mag-guilty ka sa mga bagay na hindi mo kayang ibigay sa akin. I earned your love because I fight for it. Come on, Norman. Tell her your greatest secret. Not that. Inis siyang bumaling kay Travis. Hindi na niya napigilan pa ang kanyang sarilit nilapitan na ito. Ang kanyang mga kamay ay nanggigigil na sinampal muli ito. Hindi pa siya nakontento'y muli niyang idinapo ang isa pa niyang palad sa kaliwa nitong pisngi. Bago pa niya ito muling masampal ay inawat na siya ng kanyang kapatid. That's enough, Harleen. Awat nito sa kanya. Umalis ka na. Kung ayaw mo ang kamao kong dumapo dyan sa mukha mo, nasisiguro kung hindi mo yun makakaya. Aalis ako kapag gusto ko. O di kaya kapag umami ng lalaking yan. Turo nito kay Norman. Bakit hindi mo sabihin sa kanilang sekreto mo? Ano ba yun, Norman? Hindi na napigilan ng kuya niyang tanungin ito. Maging si Miguel ay hindi na maitagong frustrasyon sa tono. Hindi pa rin nakapagsalita si Norman. Niwala na siyang mabasa sa emosyon nito. Maliban sa pagkabahala na kanina pa niya nakikita. Fine. Kung ayaw mo magsalita, ako na lang. Humarap ito sa kanya. Remember the day your brother died? What about it? Norman happened to be a survivor of a fatal shooting. The day his parents rushed him to the hospital for an urgent operation was the day your brother died. Hindi niya napigilang mairita dahil sa pagsuspensyon nito. Just say it already. Kung may gusto kang sabihin, sabihin mo na. Huwag mo na kaming paghintayin. We don't have all night. Ang sasakyan na sumagasa at tumakbo sa kapatid mo ay ang sasakyan na lulan siya. They killed your brother. Halos manlamig siya at paulit-ulit na umalingaw-ngaw ang mga sinabi ni Travis sa kanyang pandinig. Maliban doon ay wala na siyang iba pang marinig. Hindi na niya alintana ang mga nangyayari sa paligid. Animoy nawala ng pakiramdam ang buo niyang katawan. Ang alaala ng araw na yun ay bumalik sa kanya. Ang araw na malagutan ng hiningang kanyang kapatid. Ang araw na akala niya'y malilimutan na niya. San ka pupunta, Bash? Tanong niya nang mapansin ang tahimik na paglalakad ng 8 taong gulang niyang kapatid. Napakamot ito ng ulo bago humarap sa kanya. Pwede ba akong maglaro sa labas, ate? Hawak nito ang bola na bigay ng lolo nila. Masyadong binibaby ng lolo nila ang kanyang kapatid. Hindi na siya magtataka kung itong paborito nitong apo. Sabi ni Mami, hindi ka pwedeng lumabas kasi delikado. Saad niya. Bumaling ito sa gawi kung saan naroon ang kanilang ina. Nasa isang toy shop sila at abala ito sa pagbili ng regalo para sa 2 pinsan niya na si Isabel at Aaron. Nakaarawan ngayon. Inutusan ako ni Mama na bantayan ka kaya ako ang masusunod. Pero kasi ate, nalulungkot nitong sambit. Gustuhin man niya maglaro ito ay hindi pwede. Lalo na't maraming sasakyan sa labas at mabibilis pang patakbo. Kailangan muna niyang maging istrikto para protektahan ng kapatid. Ito lang kasing nag-iisang kapatid na meron siya. Maliban kay Miguel na hindi naman niya palaging nakakasama, ay si Sebastian lang ang meron siya. Bash, please, you have to listen to me. Aniya, lumapit siya sa kapatid. We can play when we get to Tita Esaya's house. Right now, stay still. Ang tagal kasi ni Mommy. Reklamo nito. I want to play. Wala namang playground na malapit dito, Bash. Naaawa na siya sa kanyang kapatid. Can you wait for a bit? But Mommy is taking so long. Si Sebastian ay 8 taong gulang pa lamang. Natulad sa bata na gustuhing maglaro. Ngunit hindi yun ang tamang oras para roon. Pero, napabuntong hininga siya. Fine,
You can play but stay on the sidewalk. Maraming sasakyan. Yes, ate. Tumakbo palapit sa kanya si Sebastian at niyakap siya nito. I love you. Hinaplos niya ang ulo nito. I love you too, kahit ang kulit-kulit mo. Pinanood niya ang kapatid na lumabas sa shop at naghintay sa gilid ng toy shop. Nilalaro nito ang bola, pinapatalbog hanggang sa makakayang taas. Umupo siya sa gilid upang mas mapanood pa si Sebastian. Sinisiguro niyang hindi ito aabot sa dulo ng sidewalk. Ang tanging naghihiwalay sa kanila ay ang salamin ng shop. Muling itinalbog ni Sebastian ang bola. Ngunit sa pagkakataong yun ay hindi nito nasapo dahil sa ibang direksyon tumungo ang bola. Tumalbog yun hanggang sa daan. Nasakto naman ang paghinto ng sasakyan dahil sa pulang stoplight. Pinanood niyang pulutin ni Sebastian ang bola. Ngunit ang kanyang paghingay biglang bumilis sa takot na baka may mangyaring masama sa kanyang kapatid. Kaya naman mabilis siyang tumayo at nagtungo sa pinto upang puntahan na ang kapatid. Ngunit halos maistatwa siya at manlamig ng makalabas. At makita ang isang sasakyan kung saan huli niyang nakita ang kanyang kapatid. Bigla itong humarurot ng takbo. Parang naparalisa ang kanyang buong katawan nang makita ang kapatid niya na wala ng malay. Punong-puno ng likido na unti-unting bumabasa sa kasuotan nito at sa daan. Ang mga tao at sasakyan na nagkagulo sa mga oras na yun ay hindi alam kung paano tutulungan ng musmus na bata. Ni hindi na niya makilala ang kapatid dahil sa dugong umaagos sa ulo nito. Walang katapusang pagtulo na nakakatroma para sa isang kagaya niya. Isinigaw ng kanyang inang pangalan ng kanyang kapatid. Nabuhay ang diwa niya nang marinig ang pagsigaw ng kanyang ina. Ang mabilis nitong pagtakbo upang lapitan ang kanyang kapatid at ang pag-histerika na makita kung anong kalagayan nito. Namumutla at hindi alam kung anong gagawin ng kanyang ina. Tawag lang ito ng tawag sa pangalan ng kapatid na hindi niya alam kung buhay pa ba o hindi na. Someone! Please call an ambulance! Nanginginig ang boses na sigaw ng kanyang ina. Humihingi ito ng tulong. Please, my son, Sebastian! It's my fault. Bulong niya. Hindi na kaya ni Harley ng alaalang iyon. Kaya naman bigla ay nawalan siya ng pakiramdam sa sariling katawan at nawalan ng malay. Nanigas si Norman sa kinatatayuan nang makita ang mga tingin ng mga alkantara sa kanya. Para siyang hinahatulan sa uri ng mga tingin nito sa kanya. Gusto niyang yakapin si Harleen at gusto niyang siyang magbuhat rito. Gusto niya na makausap ito at magpaliwanag. Wala siyang pakialam kung magalit ito sa kanya. Ngunit ang mga tingin ng naiwang alkantara roon ang siyang nagpahinto sa kanya. Ang ina ni Harleen ay nawalan na rin ng malay. Si Aaron at Corina kasama ni Miguel ang siyang umalalay kay Harleen palabas ng hall. Sir, sambit niya sa matandang alkantara na siyang hindi tumapo ng tingin sa kanya. Pagamat nagpapasalamat siya roon ay hindi naman niya maiwasang mag-alala. Alam niyang nadidisgusto ito sa presensya niya. It's you. Malamig man ay ramdam niya ang galit. Because of you, I lost my grandson. Sir, at alam mo kung anong ginagawa ng pamilya mo? Kaharap mo na kami pero hindi ka nagsalita. Ginawa mo kaming tanga. That's not true, sir. Depensa niya. Sasabihin ko naman, kailan mo sasabihin? Kung kailan malapit na akong mamatay? O kung kailan mahal ka na ng apo ko? Nanggagalaiti itong tumingin sa kanya. Ang mga matay nag-aapoy at kulang na lang ay sunugin siya. I trusted you, Norman. How long are you going to make us believe with your lies? Ang lahat ng naroon ay hindi nagsalita. Animoy ang matanda lang ang may karapatang humatol sa kanya. Napatungo siya sa labis na takot. Ang matandang alkantara ay kakaiba kung magalit. Iyon ang napagtanto niya ng mga oras na yon. Mas grabe pa sa korte kung saan siya nakatulan. Wala ho akong intensyong ilihim yon. To think that I owe you for saving my granddaughter 4 years ago. Mapakla itong natawa. To think that I thought you can make her happy. Hindi siya nakapagsalita. Wala siyang maisagot sa matanda. Sa mga oras na yun, hindi niya alam kung kaya pa ba niyang pasayahin si Harleen. Pagkatapos nitong ibigay sa kanya ang lahat-lahat, ay nagawa pa niya itong saktan. Dahil lang sa hindi niya nasabi ang nangyari noon. Ang tanga niya. And now, hindi lang si Harleen ang nahihirapan. Pati na rin ang ina at ama niya. You brought the trauma they've been wanting to forget. I am sorry, sir.
Your sorry can change the way how we feel. Si Isabel ang nagsalita. We grieve for our loss. We cry and we never get the justice he deserved. After all these years, you knew exactly who we are. Yet you stayed silent? Paano mo nasisikmura na tingnan kami isa-isa? Kayong alam mo sa sarili mo na may atraso ka sa amin. Wala siyang masabi. Ang mga tingin ni Isabel ay malamig at nagbabadya. Huwag ka nang magpapakita pa sa apo ko. Hindi iyon utos. Isa iyong pagbabanta sa kanya. Dahil nasisiguro kung hindi mo magugustuhan ang susunod kong gagawin. Umalis ka na sa harapan ko. At kunin mo na ang mga gamit mo. Huwag ka nang magpapakita sa amin. Naiintindihan mo ba? No, sir. Matapang niyang sagot. What's that? Malaki ang atraso ko sa inyo. Pero hindi ho akong tipo ng tao na susuko sa pangako kay Harleen. Aniya. I know that sorry doesn't erase what my parents did in the past. At hindi na maibabalik pa si Sebastian. Pero alam ko na mahal ako ni Harleen. At makikinig siya sa paliwanag ko. What the hell are you talking about, boy? You broke my granddaughter's heart. Wala kang karapatang sabihin yan dahil sinira mo ang tiwala niya. Do you think she can forgive you? No! Kasusok lamang ka lang niya. Handa ho akong tanggapin yon hanggang sa mapatawad niya ako. Bahagya siyang nagtaas ng boses. Just please, let me talk to her. I won't let you be near her. Get out! Now! Lumapit sa kanyang ina ni Isabel. Ang mga mata nito'y nagsusumamo. Iho, please, leave. If you are that sorry, you'll respect his decision. I am sorry. I know. Nakangiti man ay mababasa sa mga mata nito ang lungkot. Wala na siyang nagawa at tinalikuran na lang ang pamilya Alcantara. Naglakad siya palabas ng hotel na yon. Imbes na tumungo sa kotse, ay dumiretso na siya sa sakayan ng bus. Hindi niya maatim na sakyan ng kotseng pagmamayari ni Harleen. Nang makasakay ay doon tahimik na tumulo ang mga luha niya. Tulala siya at hindi pinapansin ng mga taong nasa bus at nag-uusap. Harleen. Boss? Gulat na sambit ni Cole nang makita siya. Umupo siya sa stool at nag-order rito ng alak. Ayos ka lang ba, boss? Hindi niya sinagot ang kaibigan. I want my beer, Cole. Aligaga naman itong nagsali ng alak sa baso at ibinigay sa kanya. May problema ba? Isahan niyang nilagok ang alak at pabagsak na ibinaba at binitawan. Inis siyang napasabunot sa kanyang buhok. I am an asshole, Cole. I ruined it. Ano ba yun? Kung alam ko lang na ganun ang mangyayari, sana sinabi ko na lang. Hindi matapos-tapos ang pag-agos ng luha niya. Napansin ka agad yun ni Cole, kaya naman nagmadali itong kumuha ng tissue. I am stupid. Tahan na, boss. Kalalaki mong tao, umiiyak ka. Right. Mapakla niyang sagot. I should not cry. For either reason of her suffering. Wala akong karapatang umiyak at masaktan dahil kasalanan ko. Ngunit hindi mapigilan ang puso niya na magmukmok. Wow, lumalim ang English, boss. Sinira kong tiwala ni Harleen. Sa iisipin yun ay hindi niya maiwasang masaktan. Kung sakali mang mawala ang tiwala ni Harleen sa kanya, natitiyak niyang hindi na ito maibabalik pa. Si Miss Alcantara? Bakit, boss? Kayo ba talaga? Hindi niya ito sinagot. Ito ang kinakausap niya pero ang gusto lang niyang pakinggan ay ang mga hinaing niya. Anong gagawin ko? Sigurado akong galit na siya sa akin. Sigurado akong kinamumuhian na niya ako. Tumingin siya kay Cole. Anong gagawin ko, Cole? Hindi na niya ako mapapatawad. Nangangambang niya. Hindi niya kayang mawala si Harleen sa kanya. Mahal na mahal niya ito at ikamamatay niya kung hindi na siya nito mahal. Kinausap mo na ba siya, boss? Umiling siya. Nawalan siya ng malay kanina, kaya hindi ko siya nakausap. Ayaw na rin akong palapitin ang pamilya niya sa kanya. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Ang tanging magagawa mo lang ngayon ay respetuhin muna ang desisyon ng pamilya. Kung ano man ang rason kung bakit siya galit sa'yo, hindi ko alam, boss. Saad ni Cole.
Pero imposibleng hindi kanya patawarin. Kahit gaano pa kagalit sa iyong tao, ay meron puwang sa puso ang pagpapatawad. Cole, tulungan mo ako. Desperado niyang ani. I'll do everything, just help me. Hayaan mo muna siyang makapag-isip, boss. Ikaw rin. Kailangan mo ring makapag-isip. Para sa susunod na magkita kayo, makapag-usap kayo ng maayos. Do you think it will work? Hindi niya sigurado. Kilala niya si Harleen. Kapag galit ito'y nahihirapan itong pakinggan ng mga taong nasa paligid. Paano pa kaya siya na malaki ang atraso? Sigurado ako, boss. Napabuntong hininga siya. Wala na siyang magawa kundi ang magtiwala na lang sa mga sinabi nito. Hindi alam ni Harleen kung ilang oras siyang walang malay. Dahil nang magising siya ay nasa pamilyar siyang silid. Sa bahay ng kanyang mga magulang. Mahina siyang napaimpit ng maramdaman ng pagkirot ng kanyang ulo. Sobrang bigat at hindi niya kayang ibangon ang kanyang sarili. Naroon si Aaron na siyang lumapit sa kanya nang makita siyang nagkamalay. Naroon na rin si Corina na kaagad na umalalay sa kanyang pagtayo. Are you alright? Nag-aalalang tanong ni Aaron. You passed out, dagdag ni Corina. Sa tanong nito'y bigla na lang bumalik sa kanya ang nangyari bago siya mawala ng malay. Ang mga sinabi ni Travis ay nagpaulit-ulit sa kanyang pandinig. Bumigat ang puso niya sa sobrang sakit na nararamdaman. Kaya naman napahawak siya roon. You are not fine. They killed him, Aaron. Harleen, huwag ka munang mag-isip ng kung ano-ano. Hindi makakabuti sa'yo na nag-iisip ng masyado. We never get the justice that my brother deserved. Sa tingin mo papalampasin ko yon? Kaya ako naging abogado para mahuling gumawa ng sa kapatid ko. Now that I am here, you expect me to just let it go? Hindi yun ang ibig kong sabihin, Harleen. It's Norman. Oo, si Norman ang taong mahal na mahal niya. Ang taong dahilan kung bakit siya naging totoong masaya. Ang taong nagmulat sa kanya ng maraming bagay. Pero paano naman ang kapatid niya? Hahayaan na lang ba niya na makalaya ang mga ito dahil lang sa pagmamahal niya kay Norman? Ang pamilya ni Norman ang dahilan kung bakit naging miserable ang buhay niya. Kung bakit galit sa kanyang lolo at daddy niya. Kung bakit wala na ang kapatid niya ay dahil sa mga magulang nito. Dahil kay Norman. I love him. Pero hindi sapat yun. Para kalimutan kong nangyari sa kapatid ko. Nanggagalaiti niyang wika. I will make them pay for what they did to my brother. Harleen, please! Nangangambang sambit ni Corina. We already moved on. Huwag na nating ungkatin pa ang nakaraan. I am sure na sinabi lang yun ni Travis para paghiwalayin kayo. Isipin mo si Norman. Naging masaya ka dahil sa kanya. Dahil hindi siya makapaniwala sa sinabi ng pinsan na ikinagalit niya, ay naitulak niya ito. Naging mabilis si Aaron nang saluhin nito si Corina. What the heck, Harleen? Tiimbag ang ani ni Aaron. Kahit pa hindi naman niya sinasadya yun ay hindi siya humingi ng tawad. Bagkus ay sinamaan niya ng tingin ng dalawa. Walang-wala ang pagtulak niya sa hinanakit na nararamdaman niya. 20 taon na niyang dala ang sakit na yon. Ang alaalang kahit na anong gawin niya ay hindi niya makalimutan. Nakaukit sa puso at isip niya. You will never understand the pain I've been through. You will never feel the pain of my pain. Dahil ng araw na mamatay ang kapatid ko, ay araw na masaya para sa inyo. Leave! Itinuro niyang nakasarang pinto. Sa sobrang sakit ng kanyang nararamdaman ay dama niya ang bigat niyon sa mga luhang pumapatak sa kanyang mata. I don't want to see all of you. Leave! Now! Nalulumong na pabuntong hininga si Corina. Si Aaron naman ay nag-aalangang iwan siya. Pero kalaunan ay nirespeto na rin ng mga itong utos niya. Iniwan siya ng mga ito. Nang nawala ng mga ito sa kanyang harapan ay doon na siya nagsimulang humagulgol. Doon na siya napasigaw sa sobrang sakit na nararamdaman at halos ibato niya ang mga unan. Walang makakaintindi sa kanya, tanging siya lang. Sa isang saglit, akala niya ay si Norman na ang taong dumamay sa lahat ng pinagdadaanan niya. Pero mali siya. Ito rin palang magiging dahilan ng mas malaking sakit na meron siya. I thought you were healing me. But no. You broke me even more. Humihikbing aniya. Niyakap niya ang kanyang tuhod at doon isinubsob ang muka.